Okay, ngayon ko lang po i-share to sa inyo. Pero alam nyo, ang sarap po maglakad-lakad ngayon dito sa likod bahay dahil presko po dito. Very humid ang panahon natin at napakainit po talaga. So, ngayon ko lang po i-share ito sa inyo. Siguro mga December ito nung nag-occur, no? May pinakitang vision ng Lord sa akin. Pero dream po siya. Dream po siya. Doon sa panaginip ko, ngayon mag-comment po kayo below kung ano po ang tingin nyo. Doon sa panaginip ko, nakita ko ang isang tao, babae po siya. At siya po ay basta nakita ko nagsusuklay siya, nag-aayos ng buhok. Pagkatapos, bigla itong siguro parang doon sa panaginip ko para siyang namatay. No, parang ganoon ang tingin ko. Pero ang nakita niya doon sa doon sa kanyang kwarto, pagkamatay niya, nakita niya napakalalim ng kanyang babagsakan. At saka nakita niya yung maapoy na impyerno. Alam niyo po ba, yan po ang pinakamasaklap. Sa totoo lang po, yan po ang pinakamasaklap. Lalayo po kung may nagpapatugtog. Nang naimbento ang mga karaoke yan, pambihira po talaga, mahirap na mag-vlog. Okay, pasensya na po kayo. Nakakainit lang ng ulo. Ayun po, parang yung, saan na ba ako yan? Sinasabi ko eh. Okay, siya po ay mahuhulog sa napakalalim na balon. No, nakita ko po talaga doon, ang lalim po. Ayaw ko pong i-share ito sa mga karang vlog ko kasi hindi naman ako nakakita ng necessity of sharing. Pero lately, puro ang topic natin tungkol sa hell. Sabi ko, why not consider of sharing this dahil napaka-importanteng malaman ng tao na winawalang kabuluhan mo man ngayon ng ebanghelyo ng Panginoon, ayaw mo man maniwala na faith alone saves. Marami pong religion ngayon naniniwala pa rin sa turo ng Old Testament. Ito po yung mga, alam niyo po ba, may nakita kami sa Singapore. Nakwento ko na po ba sa inyo? Once we go there, umattend kami ng isang seminar. So, upon attending the seminar, biglang may tumunog. Alam niyo yung turotot na mga hindi ko naman tawag dyan. I'm not familiar with the mga kaugaliang Hudyo. Hindi ako familiar sa totoo lang. Pinatunog niya yung trumpet. Nakakaano po, malakas. At saka pag matatakot kasi parang kakabahan ko, ano yun? Ba't may nagpatugtog ng ganyan? Tapos tumatawa-tawa siyang gano'n. Sabi niya gano'n, oh sir, where are you from sir? Are you a Jew? Kako. Tapos, no, I'm an American. Sabi, okay, thank God. Kako, you're an American. So it won't hard for me to speak to you because you understand English. Sabi ko, yeah, I'm an American. So how come if you're an American, you're holding that and you're using that? Oh, because I am an American who considers, may sinabi siyang term, considers Jewish practices. Sabi niya, okay. But you're also a Christian, sir. Yes, of course. Oo, sabi nga niya sa akin gano'n, parang my interest of practicing these things comes from my being a Christian. Sabi, ibig sabihin, yung daw kanyang interest doon sa mga paggawa ng mga bagay na gano'n, nagsimula raw dahil Kristiyano siya, na-interest siya, I became interested on what Jesus is doing, we're doing nung nandito pa siya sa lupa, parang gano'n, parang gusto rin niyang i-apply. So what's that thing you're holding and you sounded it a while ago? Yes, this is may sinabi siyang term, di ko alam, malalim. Trumpet po siya na mahaba. Makikita po niya sa mga picture yung parang nakapulupot siyang ganon. I forgot the name pero sinabi niya sa amin. In-interview namin siya. American po siya. Medyo bata pa rin naman po siya. You're interested with that. Then, ayun. Hindi na po ako mibo. Alam niyo ako, hindi ako mahilig makadebate. Hindi ako mahilig makidebate. And during that time, parang conflict sa kanya kasi yung a-attendan namin na seminar sa Singapore, later on in Malaysia, kasi iba't iba po yung pupuntahan namin that time. Grace seminar yon. And then nagsuot siya ng Hudyo talaga Feeling niya. Alam niyo po ba, sabi ng kayo mga nagpipilit na gumawa ng kautusan ay hiwalay kay Kristo. At alam niyo po ba ang bunga ng hiwalay kay Kristo? Therefore, hindi ka attached kay Kristo, impyerno, hell. Yan pong nasa larawan. Ang pinakamasaklap po, ang pinakamatindi, yung binabaliwala mo yung mga nangangaral ng grace, pagkatapos malalaman mo pala na hindi pala totoo yung soul sleep na pinapaniwalaan mo, hindi pala totoo yung mga batas na mga Hudyo na pinapaniwalaan mo,
Tapos nahuhulog ka na sa hell. May impyerno pala. At may kaluluwa pala. Kasi may mga nagtuturo ng soul sleep. Then nahuhulog na sila sa hell, ayan na. Totoo pala ang maapoy na impyerno. Totoo po yan. Mangyayari po yan sa Gehenna. Hindi pa po ngayon yan. Siyempre, alam ko naman po yun. Pero what I mean is, Hades muna sila for the meantime. Sa Hades muna. Okay. So, bubuhayin po silang muli mula sa Hades. Pagkatapos, from there, tatapon na po sila sa Gehenna. Kasi yung Gehenna, yan po ang final destination ng mga ayaw maniwala kay Kristo. Ayaw maniwala. I'm going to use the term, ayaw maniwala. Talagang matigas sa mga puso dahil may rehilyon. Alam niyo po ba ang rehilyon ay napakalaking harang, napakalaking balakid para ang isang tao ay madala sa Panginoon. Dahil meron silang rehilyon, gagawin daw nila ang mga bagay-bagay nito. They feel na tama yon pagsunod daw sa kautusan. Hindi nila nalalaman, halimbawa, yung pinaniniwalaan nila ay Old Testament. Ang kaligtasan po natin, dapat rightly dividing the scripture ka. Paniniwalaan mo kung ano yung sinabi ni Jesus na kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama ito, ang manampalataya ka sa isinugo niya, si Jesus. Doon po pinag-aralan namin yan sa Singapore. Opo, nung sa Grace Seminar, Grace Conference. Binigay po yan, yung talatang yan. Okay, nandun po yan ha. Nandun yung lalaki nakahudyo. Yes, of course. At ang speaker namin, American din. So how come di sa tatamaan, di ba? Hindi ko po alam. Sometimes, may mga tao lang. Gusto lang kasi nila. Ang lakas ng tugtog yung Panginoon to. Kaya ganun po nangyari. So ayun po ang pagpunta po kasi sa impyerno, isa lang po ang susi. Huwag kang maniwala doon sa tinapos na gawa ni Jesus. Tutungo ka ng impyerno. Pero pag naniwala ka sa ginawa ni Jesus, isa lang din ang susi papuntang langit. Yun nga yung ginawa ni Jesus, pupunta ka ng langit. Of course. So hindi po kasi talaga magandang panahon, humid po. Pag ganito parang naka si hika ko, yung asma ko, nakasumpong. Pero hindi naman po dahilan yan para tumigil tayo, di ba? So ayun po. So tapos na po sa cross, it is finished already. So ayun, ang bala ko po, bibili po ako ng telepono pala. Balak kong bumili ng phone, yung Google Pixel. Bibili po ako noon kasi yun po pala kapag ka nag-vlog akong ganito, no, yung boses ko lang marinig, pwede kong i-silent yung narinig sa paligid. So ipag-pray po natin yan. So si Lord na mag-provide po niyan. Ano po? Ayun, gusto ko pong sabihin yan sa inyo, no? Yun po ang update sa ating pong channel. Bibili tayo ng Google Pixel. Nagkakahalaga po siya ng nasa 40 plus po siya. So ipag-pray po natin yung provision. Hindi ko alam kung kailan darating, but the Lord is very good. Okay? So ayan, parang hindi ka pa naman problema sa ganyan. Maski nandyan tayo sa maingay, makakapag-record ako. Hindi yung, minsan po nung gustong-gusto kong mag-record, alam nyo, may kukwento ako sa inyo. Gustong-gusto kong mag-record one time, may birthday sa paligid, may ano doon, may ganyan-ganyan, may piyesta. Yung revelation nasa akin na. Tapos gagamit ko yung lumang cellphone ko, punong-puno na. Ay, nangyari, sabi ko bukas na lang. Hindi ko na isulat dahil naging busy rin ako. Maraming nawala sa aking isipan na revelation. Ayaw ko na po muling mangyari yan. Sama ng loob ko. Pero unti-unti naman binalik ni Lord sa akin. No? So ito, ngayon pag ako ganun po ako, pag kami revelation, record agad ako. Hindi ko pinapakawalan. No po, kasi napakahalaga po ng mga revelation ng Lord. Okay? So again, ang pagpunta po ng impyerno isa lang. Huwag mong paniwalaan yung ginawa ni Jesus sa cross, na sapat na yon. Impyerno bagsak mo. Maniwala ka sa akin. Pero pag naniwala ka na, sapat na si Jesus. Kaya nga, Jesus Christ is the only way to heaven. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Yan ang sabi ni Jesus. Kaya paniwalaan natin. Bye-bye.